magandang araw po mga ka-driver. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Pinoy Driver in Macau. Ngayong araw po na to, samahan niyo po ulit ako sa panibagong biyahe natin. So, tulad ng dati, cameraman natin si Pogi. Yeah. Yan na po, siya po yung cameraman natin. So, go na po tayo. First delivery po natin. Saan ba yung ating unahin dito? Pick up po muna tayo ng isang item na pang deliver din po sa isa nating customer. So roll na tayo. Kakalis lang po natin ang garahe mga ka-driver. Sana po samahan nyo ako. Ayan. Dahan-dahan lang. Sana po sa lahat ng nanonood, nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. At shoutout po pala mga kaibigan sa ating mga solid na viewers and subscribers. Parang Jom, sa magkapatid, si Jam at si Kote. Mabuhay kayo dyan kung nasan man kayo. At lahat po ng ating mga kaibigan dyan na nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po patuloy po kayong manood sa aking mga video. Ayan. Yan po yung buhay natin dito sa Macau. Yan lang po, araw-araw. Ikot-ikot lang. Tuloy lang. Mukhang nakasunod tayo sa bus na saan kaya yung punta nito? Konti lang po ulit yung natin ngayong araw na to. Konti lang po ulit yung delivery natin today. Kaya nga lang mga ka-driver, may mga oras po. May mga oras po yung natin, delivery. Merong shop na mag-o-open 11 o'clock na. So, kaya kahit konti lang yung natin, delivery natin. Tsaputi pa rin tayong tanghali. Tsaga-tsaga lang. Pero talaga buhay. At may tsaga, wow. Lang po araw-araw yung natin, yung routine natin sa trabaho natin. Umaga nga lang po yung mga ka-driver kanina po palang umaga naka-deliver tayo ng palagi pong ganoon mga ka-driver, madaling araw dun volume yung namin, delivery namin. Yung hotel kapag umorder madamihan yan. Kaya isang bagsakan ba. Tulad ng mga supermarket, everyday na customer namin yan. Kung ilan lang kulang, yun lang ang pupunuan namin. Kaya hindi ganun kadami yung delivery pag ganitong oras na. Hanggang na to mga ka-driver, hanggang tanghali na itong biyahe na to. Kahit konti lang yung natin, pag-deliver natin. Bali, pang-dalawa na natin to eh. Yung kanina madaling araw yung volume, kaya medyo tayo, wala tayong pahinga kanina sa madaling araw. Pero after naman nun, mabiyahe mo yun, ito na lang yung hanggang tangali, last na biyahe na, last trip medyo hayahay naman hindi natin bibilisan ngayon mga ka-driver. Gawa tulad ng sabi ko, yung dalawang customer na delivery natin today 10:30 to 11 nag-open, kaya maghihintay pa rin tayo matapos man natin na maaga yung iba. Obligado tayo, hintayin natin yung dalawa na hindi pa rin nag-open. So roll mga ka-driver.
Dito pupunta natin sa may papunta ng Portas. Portas po yan yung mga ka-driver. Yun po yung border gate ng Macau, China. So, bali dito tayo sa likod ng Portas. Portas tawag nila dyan. Iikot tayo. Medyo maganda yung sikat ng araw ngayon. Sana po maganda rin yung blessing sa ating lahat. Yan. At balita ko mga kaibigan, mga ka-driver. Si ano pala, shoutout din sa'yo, Mase. Balita ko, nag-subscribe ka raw. Maraming salamat. Thank you. Sana dumami pa kayo. Yan. Mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta, sana po suportahan nyo ako hanggang sa huli ng aking mga videos. Tutok lang po palagi. So mga ka-driver, ito na po yung pipigapin namin. Yan. Nasa motor na yan. Naka-plastic. So bumaba na si Pogi. Yan. Sige, karga mo lang. Yan. Alright. Sa mga sa mga estudyante natin dyan, pasukan na. Mga nasa private school, start na ng klase ngayon dyan sa Pinas. Good luck po sa inyo. Mag-aaral mabuti mga bata. At ingat kayo palagi. Kung namang mga nasa public, next week pasukan na rin. Ganon din po. Mag-aral mabuti at mag-iingat palagi. Yan. Roll na po tayo. Ano na po tayo ngayon? Supermarket yung target natin. First customer natin. Kailangan po kasi mga ka-driver naka-arrange yung naka-arrange yung bawat invoice natin kung alin yung mauuna. Kailangan alam natin yan. Hindi po pwedeng unahin natin yung kabila, susunod yung isa. Depende po yan kung saan yung malapit. Nasunod-sunod sila. Ganun po yung para hindi sayang yung oras natin. Kaya tuloy-tuloy lang. May buwis. Umiikot lang po tayo mga ka-driver . Ayan. Ito po yung mga ka-driver, ito po yung border gate. Yan. Ito. Yan. Yan po. Border gate. Portas kung tawagin. Diyan po nag-i-exit yung mga, yan po, yung nasa taas. Dito po tayo sa ilalim na daan . Taas niyan po. Yan. Diyan po nag-i-exit yung mga kababayan natin na nag-tour at wala na silang visa. So pag exit nila, U-turn. Sensya na po. U-turn lang, hindi na sila i-exit kasi basta labas lang sila ng dadaan lang sila ng immigration tapos balik na ulit. Automatically bigyan ka naman ng another visa. 20 days yata. Yung first na pagpasok mo rito 30 days yung ibibigay. Pag naubos mo yan, saka u-turn ka na rito sa border gate ng Macau, China. Bibigyan ka ng another 20 days. Pero pag naubos mo yung another 20 days na yan,
mga ka-driver, meron pa pong another 10 days, pero UB ng tawag doon, ultimatum visa. Wala nang kasunod yun. Sabihin, kailangan mo nang ah, yun na yung pinaka-last na, no, na binibigay ng immigration. So total po umaabot din ng 2 months yung pwede mong i-stay dito sa Macau kung sakaling tour gas. Para lang po sa kalaman ng ating mga kababayan na nanonood. Doon naman po sa mga tourist nating mga ka-driver, marami po yung nagpaplano dito, marami po yung nagtutur na naghahanap ng trabaho. Mapapayo ko lang po, maging maingat po tayo mapagmasid. Pero sa totoo lang po, bawal naman po talaga yung tourist. Lahat po naman halos dito, ganun yung pagkakaalis sa atin sa Pilipinas, nagtour lang, nakahanap ng trabaho. Pero maging maingat po sana tayo dahil kapwa Pilipino rin po yung tumitira o nanloloko sa mga kababayan natin na sinasamantala yung yung mga nagtutor dito. Kesyo ipapasok sa trabaho. Pero kailangan mo magbayad, magbigay. Sana po maging mapagmasid tayo. Marami pong ganyan dito, marami po nang i-scam. Lalo na ngayon, after ng pandemic. Dagsana naman yung turista na nagnanais na makakuha ng trabaho dito sa Macau. Nandyan din po, kasabay din po nila yung mga nang-i-scam. Sabihin, may trabaho para sa'yo, pero kailangan mo maglagay. Kaso, after mo makapagbigay ng pera, ayan na, hindi mo na alam kung nasaan, hindi mo na makontak. Mga ganong sitwasyon. Sana po, ingat po tayo mga kababayan, mga driver ko. Kung meron naman po tayong matatag at magandang trabaho dyan sa Pilipinas, mapapayo ko lang, dyan na lang po. Kung okay naman yung trabaho sa Pilipinas. Kasi kung maghahangad kayo ng hindi naman po ganong kalaki yung sweldo rito sa Macau. Hindi po ganong kalaki. Kaya kung may maganda kang trabaho dyan sa Pilipinas, huwag mo nang sayangin yung trabaho. Yung iba mga ka-driver, nagre-resign pa sa mga trabaho nila para lang makapunta rito. Pero hindi nila alam, yung datatnan nila dito, hindi nila alam kung anong trabaho. Meron nga maganda yung position dyan. Sa atin sa Pilipinas, maganda yung pwesto ng trabaho niya. Naghangad na pumunta rito kasi niisip, ibang bansa yun, malaki yung sweldo, magaan yung trabaho. Hindi po ganon mga kababayan. Sa ngayon po, napakahirap ng humanap ng trabaho rito. Hindi katulad noon na medyo madali-dali pa, tsaka hindi ganun kahigpit. Yun nga po yung usong-uso dito yung mga kababayan natin nagnanais na makapagtrabaho rito. Sasamantalahin pa nung iba talagang medyo ang nasa isip lang makapanlamang ng kapwa. Sana po wag tayong ganon mga kababayan. Wag po sana tayong ganon. Kawawa naman po yung mga kababayan natin na nagnanais na makapagtrabaho rito. Sa halip na bigyan natin sila ng pag-asa, bibigyan pa natin sila ng problema, di ba? Wag po sana tayo ganun. Pare-parehas po tayong Pilipino. Iwasan po sana natin yung ganun para sa mga kababayan nating gumagawa ng ganun na hindi maganda. Sa mga kababayan po naman natin, nuulit ko po sa mga kababayan natin na nagtutor dito, na nagnais makapagtrabaho rito, maging mapagmasid po kayo, maging maingat po. Yun lang po yung may papayo ko. Hindi po lahat ng nagsabi sa'yo may trabaho legit. Kahit nga po kami pagpunta namin dito, sabi ko nga as tourist, pero noon pa yon medyo na kami, medyo nakatagal na ng konti. Hindi katulad ngayon talagang
Sana po maging mapagmasid tayo. At ingatan po natin yung ating mga papeles, mga dokumento. Kung nag-a-apply man po kayo, ingat-ingat po. Dahil oras na matsambahan tayo ng mga pulis po. Sigurado mauwi na tayo ng Pilipinas. Kaya maging maingat po tayo. Sa totoo lang po, bawal naman po talaga yung tourist ka na mag-a-apply ka rito. Kaso wala tayong magagawa. Yung mga kababayan natin, syempre naghahangad din na makapagtrabaho rito. Sa hirap na rin ng buhay at wala pong trabaho sa atin sa Pilipinas, nagbabakasakali sila. Kaya hindi rin po natin masisisi. Yun po. Maging maingat po sana tayo. At shoutout po ulit lahat sa lahat mga nanonood at manonood pa, at sa lahat ng ating subscriber. Sana po patuloy niyo suportahan ang aking channel, Pinoy Driver in Macau. So mga kababayan, mga ka-driver, hanggang dito na lang po muna. Tapusin ko muna aking video at sana wag kayong magsasawa manood sa aking mga video. Palagi niyo po akong samahan. Please subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. Maraming salamat po. Bye bye.